What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pagkikinggan si Madam Maharlika. Hindi nga maiwasan sabihin ni Madam Maharlika na ang bawat nagiging kritiko ng administrasyong Marcos o sabihin na nating administrasyong Araneta Romualdez Marcos ay ginugurgur di umano ang mga ito. Na isa nga sa nasampulan di umano ay itong namayapang mamamahayag na si Percy Lapid na kung saan binokelya ang sugar smuggling na nangyayari sa Departamento ng Agrikultura at na kanyang sinabi na sina F.L. Liza at Tamba Romualdez di umano ang nasa likod ng mga smuggling na nangyayari sa ating bansa. Grabe naman yan. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dahil sa kasapakat ng administrasyon ngayon, ang mga nangyayaring smuggling, tumaas ng 11% ang kagutuman na nangyayari sa ating bansa o mahigit 2.9 milyon na Pilipino ang nagugutom bawat araw. Grabe naman yan. At 12 milyong individual naman ang nakakakain lamang ng isang beses sa isang araw. Naku naman po. Kung kaya naman ang sigaw ng taong bayan magbitiw na sa posisyon BBM dahil hindi na natutugunan di umano ang pangangailangan ng nakararami. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kaya nga sabi ko, ito ba ang magbabangon sa Pilipinas? Alam mo, sabi ng palangga ko nung ako'y nasa Pilipinas, sinabihan niya ako, I think nakwento ko na sa inyo, sabi niya, wag ka munang magsasalita dyan patungkol sa mga ina-appoint ni Kuting, ni BBM, ni Lisa. Kasi hindi natin alam kung anong kayang gawin sa'yo. Alam mo, true enough talaga eh. Dapat, diba sabi ko sa inyo, mag-extend pa ako nung time na yun, nung July na yun. I decided last minute, sabi ko, umuwi na ako ng Amerika. Kasi nag-aalala sa akin yung palangga ko during that time, dahil ang nganga-bells ko, nag-uumpisa na akong binuboljak ang gobyerno. So imagine ninyo, kung pala ako ay nag-stay for a while sa Pilipinas, baka pwede akong pagbintangan ni Lisa Tanas na gumurgor ng tao at ibintang sa akin dahil ako ay kritiko, katulad ng mga ginagawa ngayon sa mga inaakusahan nila na kumitil ng ganito, di ba? Katulad na nangyari kay Percy Lapid, kay Ka Percy Lapid. Siya ang pinakaunang, although, okay, balikan natin si Ka Percy Lapid. Si Percy Lapid po, siya ang pinakaunang kritiko ni Marcos Jr. pagdating sa sugar smuggling, sa smuggling. Tama. At doon sa kanyang mga nakaraang report, nung siya ay nabubuhay pa, sinasabi niya na ang involved sa smuggling ay mga kamag-anak ni Lisa Marcos. True enough. Mamaya, ayun, dadako tayo dyan. Kaya, di ba, siya ay ginurgor, pinagbintangan si General Bantag na dating tao ni Pangulong Duterte. Tanungin ko kayo ng mga supporter ni Ka Percy Lapid. I hope we can get a beautiful, well, not a beautiful, a good story from maybe later, ano? Question. Kung bang, kasi kritiko din si Ka Percy Lapid ni Pangulong Duterte, kung bang ibibintang sa tao ng mga Duterte sa 6 years na nag-criticize si Percy Lapid, bakit pa siya pinatagal ni Duterte? Kung yun ang narrative na gustong sabihin ng bangag na gobyernong ito na ang tumegi kay Percy Lapid ay mga Duterte o Duterte's appointee, di ba? Di sana nung pang-administrasyon ni Duterte, pinagurgur na itong si Percy Lapid. Ngunit noong nagsalita si Percy Lapid dito sa mga sugar smuggling na nangyayari sa loob ng gobyerno na di umano may kinalaman, si F.L. Liza, doon pa nategi. Tapos isisisi sa mama na si General Bantag, Kaya hindi maiwasan sabihin ng taong bayan na talagang binabaliktad nila F.L. Liza di umano. Bakit buhay pa si Ka Percy Lapid noong hanggang naging presidente si Bangag Jr.? Kasi kung talagang siya ay gustong kitilin ng panahon ni Duterte, dapat nagurgur na siya. Di ba? Unang taon pa lang, kung yan ang naratibo na pinapakalat ng mga yawa na si Duterte ay ganito, ganyan, nang gugurgur ng media, din sana nagurgur na siya. Bakit buhay pa sila Maria Ressa? Okay, now balik tayo. Bakit ko binanggit yan? Kasi siya po talaga
That was October. Nag-drive ba kami, shout out kay Palangga, Don Rolando, na may text sa akin, na kaibigan ko sa politika din. Sabi niya, Miss Maharlika, tignan mo tong story na to. Sabi niya si Ka Percy Lapid. Actually, hindi ako nanonood kay Percy Lapid nung time na yon. Hindi ako nanonood sa kanya. Sabi niya, paktignan mo to. Sabi niya, ang binubukaya nito, mga smuggling. Okay? Gobyerno agree. ang may gawa nito. Well, ano pa nakikita niyo? You decide. Bakit si Percy Lapid ay nagurgur dahil binanggit niya na ang Araneta Marcos ay sangkot sa smuggling. Kasi mga kababayan, bago natin to isa-isa, ang dami, mahaba-haba tong vlog natin. Kung ano lang yung maalala ko sa book. Okay? Dahil, nung si Attorney Vic, based sa kanyang book, may pagkakataon na si Martin Araneta ay naabutan niya sa opisina ni Marcos Jr. na may bit-bit-bit na brown envelope na nakalagay doon ang mga personal data sheet o yung mga pangalan ng gusto niyang ipa-appoint sa Bureau of Customs. Saan ba dumadaan ang smuggling? Idi sa Bureau of Customs. Grabe, no? Diba? So, diniretso niya kay Marcos Jr. Pero dahil inatasan ni Marcos Jr. si Attorney Vic na dadaan sa kanya ang lahat ng mga appointees at si Marcos Jr. ang magde-decide, kumbaga isi-screen muna. Tapos, at the end of the day, siya ang magde-decide kasi siya naman ang appointing officer, siya naman ang bangag na presidente. So, yung envelope na yon na bit-bit ni Martin Araneta, na ang intention niya ay bigay kay Marcos Jr., finaward kay Vic, kaya nga nasa libro siya Attorney Vic. At doon nakalagay ang mga pangalan ng mga binanggit ko na dito. Okay? For sure, doon hindi naman sinulat ni Attorney Vic lahat ang mga pangalan, pero lahat ng gusto niyang paupuin sa Bureau of Customs nando doon. Siguro kasama na sila Rabal, sila Lugin Ang, yung mga nabanggit sa nabanggit doon sa pangalan to sa congressional hearing. Yun mga kababayan. Kaya you really have to get this book para buong-buo yung kwento. Andito pa yung mga pictures, family pictures ni Attorney Vic simula nung bata siya. Actually, wala lang. Very emotional ako doon sa yung paglaki niya. Di ba? At sabi ko, asan na kaya yung mga picture ko nung bata ko? Kasi talagang detalyado. So, ganun pa man, mga kababayan. So, na-confirm na ang sindikato sa Bureau of Customs ay according to our source in the past, and according sa report ni Clarita Carlos, nabanggit din si Clarita Carlos dyan, mga palangga. Nabanggit din siya dito. Ayan o. And anyway, na lang natin, summarize na lang natin. Naalala ninyo, ang vlog natin na ito, I think, January. Yeah, January. Pero I started December of 2022, naalala ko Kumbaga, atak-atak na yung vlog natin. Di ba sinabi ko sa inyo na si Clarita Carlos ay may natanggap na report, Nika report, na ang mga sangkot sa smuggling ay pamilya ni Marcos Jr. at ang kanyang brother-in-law na si Martin Araneta. Correct. So anong ginawa kay Clarita Carlos? Paulit-ulit na lang natin, di ba? Sumulat si Clarita Carlos, binasa ko na sa inyo, na nagsusumamo siya, na manatili siya sa pwesto. Sabi niya, ginagawa niya lang yung tama. Okay? Ginagawa niya lang yung tama. So ito yung Nika report sa kanya, Mr. President o Miss Butod Lisa, nasa mga kamay ninyo, it's up to you kung gagawin nyo yung tama. Diba? Paulit-ulit natin binablog dito. Nandiyan po yan sa book. So ngayon, ang point dito, kung ito ay fabricated story, kung ito ay libelous, they have all the money, people's money, para gipitin si Attorney Vic. Bakit ni isang kaso tungkol dun sa offshore account, and now here, wala silang maibato? Anong ibig sabihin? Tama. Ibig sabihin, totoo lahat ito. Kasi kung ikaw ay nasa pwesto, tapos malinis ang ginagawa mo, zero talagang para sa bayan, mga palangga, Di ka matatakot. gagawa ka ng paraan kung paano mo to pasisinungalingan ang sinasabi ni Vic Rodriguez sa kanyang libro.
Pero paano mo papasinungalingan ito, mga palangga? Nandito yung Mm. ebidensya. Kaya nga sabi ko sa inyo, you have to get your copy very soon. Sa Pilipinas, available na. Ang GCash kasi na pinost ni Joey is puno na daw po, kaya hindi makapasok yung mga payment nyo. So we'll announce very soon. So ngayon, habang binabasa ko, napakasakit. Okay? Napakasakit na grabe yung ginawa sa atin. Dating executive secretary ito eh. Abogado ito Mm. eh. Hindi naman ito dugyot Pipitsugin. na, bataan ni Lisa ng mga uhugin na Correct. magyaw-yaw ng yaw-yaw, makaimbento lang ng kwento para mapanira. Ito dokumentado, nandito sa loob lahat ang dokumento. Mm. May pirma. You know what I mean? Sabi na May Alicia, pictures pa. may hangganan ang lahat ng kasamaan. Okay, tignan natin. Balik tayo dito. Okay, tapusin muna natin. So, yun na nga. May pagkakataon na yung brown envelope, gusto ni Martin Araneta ipa-appoint yung mga sindikato na kauri niya. And also, true enough, si Clarita Carlos tinanggal dahil ni-report niya dahil gusto niyang somehow, in fairness kay Clarita, during that time, kaya niya sinabi niya na ginagawa niya lang yung trabaho niya at sabi niya ang issue sa smuggling ay is a national threat o national security. Kasi, kasama dyan ang food security. Diba? Pag nagutom kayo dahil nilamo na lahat ng mga yawa, edi patay, gurgur kayong lahat. Diba? Parang ganon. So ngayon, ni-report ni Clarita yon. Kaso lang, si Clarita Carlos ay nilamon na at nawalan ng prinsipyo. Kasi after that, tinanggal siya, di ba? Sumulat siya, then ligwak talaga siya. Para manatili para manahimik siya, binigyan siya ng generous allowance si Lisa. At sinabi ni Clarita yan sa letter. Hindi yan pwede hindi siya sumasagot. Hindi yan pwede pag sinungaling ni Clarita. May hawak tayong ebidensya niyan, palangga. Pag ngumalngal siya. Okay? Then also, ang sabi pa nga ni Clarita, ipapatawag daw siya ni Martin Romualdez at mag-work sa kanya, bibigyan siya ng post di ba, nasa balita naman yan, sa Congress. Tapos ang sabi pa nga niya, sana may budget. Di ba, Claring? Kaya nga sabi ko, sayang si Clarita Carlos na Machiavellian eklabush, pero nilamon siya ng sistemang pagnanakaw o korupsyon sa bayan. Correct. Nilamon siya ng korupsyon. Kasi kung ako ganyan nakakaedad ko, kahit ganitong edad ko, hindi ako magpapasindak lalo na sa edad niya. Kasi kumbaga ilang bulati na lang ang pipirma sa'yo pag ganyan ang edad mo. Kasi ang buhay, stages yan. Pag ganyang edad mo, you do good na. Kung may mga mali kang ginawa sa buhay mo, itama mo at magbabagong buhay ka kasi haharap ka na sa haharap ka na sa lupa, di ba? O kakain ka na ng mga uod in the future, in few years. You know what I mean? Okay, so confirmed kasi nandyan sa book ni Attorney Vic. Ngayon, ito pa yung mga listahan ni Lisa. Ito kaya obvious naman ito. Diyos ko, lahat ito halos mga tinira natin. Ayan, si Jomar Canlas. Si Lumagi. Tignan mo ito. Yogi Filimon. Ayan, inekis na ni Attorney Vic siguro to. Si Attorney Vic ba nag-ekis ito sa Bureau of Custom? Ayan, Yogi Filimon. Yan sila ay mga kilalang mga smuggler. Ayan po. Smuggler dyan sa Bureau of Customs. Kaya wala na kayong aasahan sa gobyerno natin dahil pinaupo na ni Lisa ang mga magagaling na kawatan at mga sindikato. Kaya wala kayong aasahan. The only thing you can do is get them out. Hilain nyo sila. Pero huwag kayong mag-alala. Papunta tayo dyan. Alright? Sino pa itong mga to? Tignan natin kung may kakalala ako dito. Nandito yung pangalan ni Paul Soriano. Naligwak na rin yun dahil, pero alam nyo naman yun, natural born, US citizen. Never nag-renounce ng citizenship. Alam niyo, mga buwakan ng ginemis na mga kongresista at senador, ang sarap talaga nilang patalsikin lahat. Yung institusyon na yan dapat mawala na. Alam mo kung bakit? Napakalaki pong bagay itong issue na ito noon pa kay Paul Soriano. Natural born citizen po siya. Amerikano siya. And up to now, ang ginagamit niya pag nagta-travel siya ay US passport. Kung matino ang kongresista at mga senador natin,
isang patawag lang yan sa immigration, paimbestigahan lang yan, makikita nila kung ano ang passport niyan. Nilik nga nila yung US passport ko. Pero tinanggal nila, di ba? Nilik nila. Pinadukot ni Lisa sa immigration. Tanginang yan, hindi ko sinishare ang US passport ko. Pero nilik nila sa Twitter. Thank you kay Joey, siyang nag-send sa akin. Pero dinilit ka agad ng mga hinayupak, mga takot. Kasama po yan sa case na inano ko dito. Sinubmit ko dito. So imagine mong hayop na yan, na Lisa na yan. Kaya Gigimonyo yan, leader talaga ng sindikato yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Number 1, yaan ay kasalanan, labag sa batas na mag-appoint ka ng natural born citizen na hindi nag-renounce ng citizenship niya.